Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan, si Vlad Barreto. Pa-shoutout din Kuya Pinong, waiting na din ako ng employer KLT22, sana pala rin sa susunod na massive selection. Good luck sa iyo kabayan. I-share ko sa inyo yung karanasan ko nung nag-aaral ako ng Korean language. At ang tanong ay kung ako ay nag-self-study nung time na nag-aaral pa lang ako ng Korean language, makapunta kaya ako dito sa South Korea? Ang sagot ay hindi. Hindi talaga. Kasi nung time na yon, nag-start ako na mag-aral ng Korean language. Ang natatandaan ko ay May 2015. May 3. Natatandaan ko noon, yun ay araw ng linggo. At yun ay mismong araw ng laban ni Mayweather at Pacquiao. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yun. May 3, laban ni Mayweather at Pacquiao. Doon ako nag-start mag-aral ng Korean language. At isipin nyo, 2 years. 2 years, simula ng pag-aaral ko ng Korean language hanggang sa makarating ako dito. Nag-start ako ay May 2015. Nakapunta ako dito sa South Korea ay July 5, 2017. 2 years. At yun na nga, kung ako ay nag-self-study, siguradong hindi ako makakarating dito sa South Korea. Bakit? Unang-una dahil ang cellphone ko noon ay dikipad lang. At isa pa ay hindi rin ako marunong gumamit ng computer noon. Wala rin kaming wifi sa bahay. Kaya paano ako makakapag-self-study sa YouTube? At nung malapit nang matapos yung pag-aaral ko ng Korean language ay sinabi na nga ng school na magkakaroon na ng registration. Ang ine-expect ko talaga noon ay pipila kami sa DMW. Kasi ganun talaga yung klase ng pagre-register para sa APS topic exam. Di katulad ngayon, online registration na. Noon ay pipila kayo sa DMW para sa registration para sa APS topic exam. At ito yung sinabi ng school namin na pagdating sa amin na KLT13 ay dun nga i-implement yung online registration. Sa amin unang nangyari yung online registration para sa EPS topic exam. Doon ako sabi ko parang wala talaga akong alam pagdating sa online sa computer, paano ako makakapag-register. Ang inaasahan ko talaga noon ay pipila kami sa DMW kasi yung last na pila sa DMW para sa manual registration ay nung KLT12. Pagdating sa amin ng KLT13 ay doon na in-implement una yung online registration. Mabuti na lang yung school namin ay hindi talaga kami pinabayaan. Kaya laking pasasalamat ko talaga sa school na yan. At na-guide nila kami tungkol sa registration. Ang nangyari noon ay nakaupo lang, may inarkila na parang may inarkila na computer shop yung school namin. Siguro ang pagkakaalam ko doon parang 10 computer yung nandun sa loob ng computer shop at 10 ng 10 yung kada salang. At nagsimula kami noon ay parang alas 8 ng umaga yung registration. Siyempre maaga ako siguro mga nasa pila, nakapila na kami doon bago mag alas 8. 7:30 ako dumating, siguro pang-7 ako doon sa pila sa registration. At yun, nandun lang ako sa harap ng computer at may isang staff ng school namin sa likod ko at tinuturuan niya ako kung paano yung gagawin. Yun. Kaya maganda talaga nung time sa amin na yun na kailangan talaga ay mag-KLC, mag-aral sa KLC. At yung ibang kakilala ko na nakapag-exam na nung 2015, ako kasi noon ay nag-exam ay 2016. At ang sabi nila noon ay halimbawa kinabukasan yung registration, yung araw ng registration,
kailangan ay madaling araw pa lang nandun na kayo sa DMW. Kasi may cut-off lang. Parang ang nangyayari nun ay 500 na katao lang yung i-accept nila na makapag-register sa loob ng isang araw. Pag hindi ka inabot ng cut-off, halimbawa yung nasa 501 ka, ay babalik ka ulit sa kinabukasan. Pero ang ginagawa talaga nung iba, halimbawa kinabukasan yung registration sa DMW para pumila, yung iba hapon pa lang ay nandoon na sa harap ng DMW. Doon na sila natutulog. Doon na sila natutulog para mauna sila sa pila. Ganon kahirap yung registration dati nung pumipila pa lang sila sa DMW nung KLT12 2015. Ito na nga, noong sa amin na KLT13, doon unang nag-umpisa yung online registration. Ang na-experience ko noon, yung iba talaga nakatabi ko sa computer, ay hindi talaga basta-basta sila makapasok. Yung sa akin noon ay siguro inabot lang ako ng mga 3 minutes. Nakapasok na ako sa registration. Kaya doon pa lang sa batch namin na yun ay talagang meron nang nagkakaproblema. Nagulat nga yung ibang katabi ko noon sa registration kasi sa computer yon hili-hilira kami. Nagulat sila sa akin, sabi nung nasa likod ko, yung nag-a-assist sa akin, "Uy kuya, ayos na. Successful na yung registration mo." Nagulat sila sa akin kasi yung iba talaga doon ay inaabot na ng 30 minutes, hindi pa rin sila makapasok-pasok. Pati yung teacher ko sa Korean language, natuwa din sa akin kasi kung hindi ako makakapasok sa registration, nung taon na yon ay maaaring next year ay hindi na ako pwede kasi ma-overreach na ako. Kaya sabi niya sa akin ay talagang hindi ko dapat sayangin yung pagkakataon na yon at kailangan kong talagang mag-aral na mabuti para maipasa ko na agad yung EPS topic exam. At hindi naman sila nabigo sa akin na kahit sa sarili ko, alam ko talaga na mahina akong pumick up, pero natyagaan ko talaga. Kahit pasang-awa ay okay na din. Kasi ang passing score sa amin nun ay 20 points. Pag naka 20 ka na tamang sagot ay pasado ka na. Pero lumagpas pa ng isa yung score ko. Naka 21 points ako nung time na yon. Yung experience ko na to, kaya ako isinare sa inyo. Sana ito ay maging inspirasyon sa inyo, lalong-lalo na dun sa mga 30 plus na ang edad. Dun sa mga hindi pa nakakaalam, nag-umpisa ako mag-aral ng Korean language ay 36 years old ako. Nagka-employer ako ay 38 years old na. Kaya dun sa mga 30 plus ang edad, huwag kayong mawawala ng pag-asa. At yun na nga, kung ako ay nag-self-study nung time na yun, nung 2015, pagdating sa registration ay hindi talaga ako makakapasok. Kaya salamat talaga dun sa school na pinag-aralan ko at na-guide nila kami nung time na yon. Pero ngayon, kahit mag-self-study kayo, basta marunong kayong mag-register para sa EPS topic exam, alam nyo yung gagawin ninyo, ay pwede kayong mag-self-study. Kayang-kaya nyo yan ngayon.